Sa pagsirit at presyo ng petrolyo at kuryente, pinangangambahan din ng mga Pilipino na gumapang na ang pasaning ito sa kanilang water bill. May epekto nga ba ang krisis sa langis sa supply ng tubig? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Walang direktang epekto sa presyo ng tubig ang patuloy na pagsirit ng presyo ng diesel sa bansa ayon sa mga opisyal ng Manila Water. Paliwanag ni Manila Water Corporate Communications Manager DT Galang, matagal na napagpasyahan kung ano magiging presyo o rate ng tubig sa bansa base sa prosesong tinatawag nilang rate rebasing na inaaprubahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Sa ilalim ng rate rebasing, pinagsusumite ng MWSS ng Service Improvement Plan ang mga water concessionaire sa bansa para sa susunod na 5 taon. Nakasaad din dito ang mga nagawa ng water firms sa nakaraang 5 taon. Yung pinakahuling rate rebasing exercise po ay ginanap noong 2022 at nilabas po yung resulta nito noong 2023 at ito po ay nakataya na yung magiging paggalaw ng taripa hanggang 2028. So yung susunod po na rate rebasing process ay magaganap po sa 2027 para po i-implement naman sa 2028. Malinaw na tugon ito ng water firms sa mga nangangamba na baka tumaas din ang presyo ng tubig dahil sa krisis sa langis na kinaharap ng bansa. Ngayon, kung meron man pong paglaki ng gastos in terms of operations as an effect of this rising fuel cost doon po sa ating operations, ito po ay susumahin doon sa susunod na rate rebasing process. And titignan po kung makaka-epekto ito doon pa sa susunod na mga itatayang rate po sa susunod na 5 taon. Bawal din anya ang basta-bastang pagtataas o pagbababa ng presyo ng tubig ayon kay Manila Water Corporate Communications Head Jeric Sevilla. Ang pagtataas po ng presyo ng tubig ay hindi po katulad ng pagtataas ng presyo ng ibang mga utilities na directly affected by the movement of prices in the world market. So parang nakikita nyo po yung, kunyari, tumaas po yung presyo ng langis sa world market, automatic taas ang fuel prices natin. It follows. No? Sa tubig po iba, hindi po ganon. Kami po ay highly regulated, no? So, hindi po kami pwedeng basta magtaas or magbaba ng presyo ng tubig na hindi po irerekomenda ng MWS's Regulatory Office at kailangang aprubahan ng Board of Trustees ng MWSS. Kaya nakikita lang nilang paggalaw sa presyo ng tubig ngayon ay dulot ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA na nakadepende raw sa magiging palitan ng piso at iba't ibang foreign currencies. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel.